Hey there, mga my loves. Taurus, thank you so much for always staying here with me in this channel, babes. Before we start, let me just tell you guys na thank you sa inyong walang sawang love and support, and hi sa ating mga new subscribers. Ako po si Yan, tuloy po kayo, at sa mga returning kong tambayers, thank you sa inyong walang sawang pagtambay. Reminders muna tayo bago tayo mag-start na reading ninyo na wala tayong gender dito sa babae, lalaki, LGBT. Lahat welcome. Pwede rin pong i-switch at magkapalit-palit yung mga roles dahil ito ay isang general reading. And at the end of the day, everybody, meron kayong free will na malaya ninyong gamitin anytime, anywhere. Cross-watchers ni Taurus, welcome din. At may Taurus placement sa kanilang birth/natal chart, welcome din. So, yeah, mga babes, no, open ang ating love portal ngayon. Kaya pwede kayong mag-manifest ng love. Yan, mga babes, no. So, let us see. What do we have here for Taurus? Thank you so much, Archangel Michael, together with the angel guides. Can we get messages for Taurus, please? What does Taurus needs to know? Can you please show me? Taurus. Okay, so let's go ahead and check this mga mensahe para sa'yo, Taurus. So, Taurus, guys, you do have here the Star card energy. Wow. We also have here for you, Taurus, the Queen of Cups. We also have here the Ten of Swords energy. Yung iba, nakita ko, mani yung kilay, ah. Miss yan, bakit may Ten of Swords dyan? Yan, no? So, we have here the Queen of Coins energy. Okay, we have here the Devil. We also have here the Five of Swords energy. Bottom of the deck, we've got for you guys the Eight of Wands, the Queen of Swords, and the Two of Coins energy. So, Taurus, no? So, nakikita ko rito, unahin na natin to na parang kayo to, mga babes, no? Na parang, ano ba yan? Bakit may Ten of Swords dyan, miss yan? Tapos nakakita ko ng Devil. Unahin na natin yun para hindi natin pag-usapan mamaya, no? So, nakita tayo dito ng energy, no? Ng someone dito, no? Na kung sino pa ito, mga babes, no? Na posibleng nakagawa ng hindi maganda sa inyo. Doesn't have to be na noon. Pwede rin naman kailan lang, no? So, kung sino man to, no? Nakagawa ng hindi maganda sa inyo, siya pa yung nakikita kong galit, no? So, parang pag kinakausap at ina-approach niya kayo, paggalit pa siya rito, no? Pero, malinaw na malinaw, no? At alam niya rin sa sarili niyang nakagawa siya ng pagkakamali or hindi maganda sa inyo. Okay? This is not always a love situation here. It could be a workplace situation, no? So, pwedeng ito yung klase ng energy na hindi niya matanggap, no, na siya yung nagkamali, no? Tapos, na bembang nyo siya, no? Or nabaliktad nyo rito, no? Yung sitwasyon, no? Siguro, noon pinilalabas niya na kayo yung mali, no? Pero lumbas yung truth, 'di ba? However this energy is, no, medyo nakikita natin dito, no, na medyo ayaw niya yung napapahiya siya. So, feeling ko, may situation kung saan siya yung nagkamali tapos napahiya siya. Kumbaga parang may energy siya na parang confident siya nung time na yun na malulusutan niya yun. Pero ang nangyari, hindi ganun. Like, it's the contrary, no, ng ini-expect niya or gusto niya sanang mangyari. Yan, no? Kasi nung time na yun, mga babes, no, you are being protected more ng inyong mga angels and guides, no? So, nakita ko dito na hindi nagtagumpay. Ang nangyari, parang nag-bounce back or bumalik sa kanya, no? In short, parang napahiya siya dun at lumalabas dito na hindi niya yun matanggap. Kaya ngayon, yung pag-approach niya sa'yo, kung katrabaho, syempre, hindi mo naman siya pwedeng basta-basta tanggalin sa trabaho, lalo na kung hindi naman ako may-ari ng kumpanya. So, mangyayari, makakasalamuha at makakasalamuha mo talaga siya. Lalo na kung isa lang kayo ng departamento or ng department, no? Ng pinagtatrabahuhan or isa lang yung office o yung area ninyo. So, definitely, magkakaroon talaga ng pag-uusap, no? Pero, nakikita ko na parang hindi pa rin siya okay sa pag-approach niya rito sa inyo. Yung parang energy niya is yung parang galit pa din siya, no? Pero yeah, galit talaga siya, naiinis talaga siya sa inyo rito, no? Dahil hindi niya makalimutan dito na parang napahiya siya, no? Pero siya naman yung may kasalanan, no?
Maybe this person here, naiinis siya sa sarili niya, but at the same time, hindi niya naman kayang sisihin yung sarili niya. Kaya, okay, kayo na lang yung pinagbubuntunan niya. Yan, no? So, ganun yung nakita natin dito. Okay? Yung iba, possible, no, na kung hindi mo yun katrabaho, kung hindi mo yun kapitbahay or whatever, pwede po na yun yung ex mo or the third party if na-involve ka sa isang third party situation. Okay? Pero yung iba nakuha natin katrabaho or co-worker, colleague. Yan, no? So, maliban dyan, no, nakikita ko dito for you, Taurus, no, na meron dito na parang katuparan, no, na may kinalaman sa yung pera. Yan ang bongga. Kasi kung ano man ito, no, dahil masyado ka mapagbigay, no, hindi lang tuwing Pasko, no, with the Queen of Cups energy, parang palagi ka kasing mapagbigay sa family mo, sa mga friends mo, no, sa iyo ritong mga kamag-anak, no, sa iyong mga katrabaho, no. So parang wala kang pinipili, lalo na kung kailangan ng tulong, no, at kahit hindi, no, kahit hindi sila manghingi sa iyo, no, nagbibigay ka. So, ito yung parang handog, no, na present or biyaya sa iyo ni universe, no, at ilalagay nila ito sa inyong pananalapi or sa inyong kaperahan at kung ano man yung handog na biyaya, no, you will really feel blessed, no, pagdating sa inyo kaperahan. Kasi kung ano man yung opportunity sa pera na paparating, yan yung opportunity na tuloy-tuloy, no? At hindi matitinag, hindi magpe-fade, no? Yung daloy ng money, no? So, nakikita ko rito na paunti-unti habang lumilipas yung panahon, no? Habang umaandar yung oras, no? At mga taon, no? Tuloy-tuloy yung pasok ng pera sa'yo at palaki ng palaki ng palaki at talaga namang makakaipon ka dito kagaya ng pinapangarap mo kada taon, no? Nakasama lagi sa yung bucket list, no? Yung sana makaipon naman aketch. At ito na nga yun, makakaipon ka na sa wakas, babes, no? Nakakita ko rito, no, na mas gaganahan ka pang mag-ipon kasi yung unang ipon mo rito is matutuwa ka dahil makakaipon ka, no? So, parang mas gaganahan ka pa with the devil energy, Queen of Pentacles dito na mas lakihan pa yung ipon mo more at magagawa mo yun, no? Goal, isa yan sa mga goal mo ngayong year 2025. So, ang ganda, di ba? Sa pagiging mabait mo, sa pagiging mapagbigay mo, ikaw naman ngayon yung bibigyan at bibiyayaan yan, no? So, maliban dyan, no, sa kapirahan nating biyaya dito, nakikita ko din dito, no, na bibiyayaan rin kayo ng new love. So, nakita tayo rito, someone very loving. At pinakamaganda, parang ito yung pinakagusto ng karamihan sa inyo, no? Yung marunong umintindi sa'yo, ano? So, alien ka ba? Or parang meron ka siguro parang mga mood, no, na parang yung nanay mo lang yung nakakaintindi sa'yo or yung mga lagi mo lang nakakasama or matagal mo lang nakakasama yung nakakaintindi ng ugali mo. But definitely, a new love is coming here into your life and this person will be obsessed, no, rito sa pagbibigay ng atensyon, pagmamahal, no, sa inyo. So, nakikita ko na number one, maiintindihan ka niya, no? Iniintindihan ko rito, no, na pinapakita sa akin. So, wow! Someone new is coming, no, sa inyong life at mapagmahal siya rito, no. This person, he has a lot of love to give. At yun yung nakikita natin dito, no. Yun nga lang meron ditong parang nakikita tayo, no, na parang may naghahabol sa kanya. Pero wag kang mag-alala kasi hindi niya naman yun pinapansin. Siguro may gusto yung tao na yun sa kanya. Siguro patuloy na nagpapahiwatig na gusto niya yung new love na lumalabas dito sa iyo, guys, no. So nakita ko rito, no, wag ka rin masyado mag-isip, no, kung magiging harmful ba yan sa iyo or kung mananakit ba yan kasi ikaw yung magugustuhan or ikaw kasi yung gusto. Kasi yung iba kakonik nyo na ito ngayon at yung iba parating pa lang, no. Pero yun nga, may lumalabas kasi ditong isang tao na parang hindi siya tinatantanan. So, tingin ko meron itong lihim na pagtingin sa kanya or may gusto sa kanya, hindi na lihim, no, para sa iba. So, kung sino man ito, harmless siya, hindi niya kayang manakit, no, ng physically, no. Pero nakita ko na matalas yung dila nito. So, baka sa salita, mga babes, no? Pero huwag kayo magpatangay kasi kung sino man siya, hindi ko nakikitang bibigyan siya ng atensyon ng lumalabas na new love or kung kakonik mo na itong new person na sinasabi
Yan, no? Kasi, alam mo kung ba't hindi siya tinatantanan nito. Yung paparating kasi sa'yo, kagaya ng mga binanggit ko, okay, ganun din kasi yung hanap o gusto niya na maka-in relationship, no? Pero jahe, kasi nga yung gusto ay ikaw. Magugustuhan ay ikaw, no? Or ang gusto kasi ay ikaw. Ayan, no? So, maliban dyan, nakita tayo rito ng energy sa'yo, Taurus, no? Na posibleng tamaan ng pagkatamad, no? Sa mga susunod na linggo, ikaw. Alam naman natin, no, na pag sinipag si Taurus talagang sipag talaga eh, no? Yung parang kahit tapos na yung gawain, no, gagawa pa ng iba pang gawain, no? Pero pag tinamaan din talaga ng katamaran si Taurus na talagang wala na girl, 'di ba? Kaya naman dito nakikita ko na posibleng tamaan kayo rito ng pagkatamad at posibleng sumakto pa ito sa panahon daw, no? So maaaring umuulan na nga, no? Tas ikaw yung alam mo yung energy mo pag umuulan parang tinatamad ka, gusto mo lang mag-sightseeing sa window niyo, mga gano'n. Sightseeing, 'no? O kaya ikaw 'to na parang 'pag natulala ka na habang umiinom ka ng kape 'no or, hot choco mga ganyan 'no, wala na 'di ba masyado ka ng tinamad 'no, hindi ka na nakagawa ng mga dapat mong gawin 'no. So, nakikita ko dito ba't pinapakita yon? Kasi nakikita ko dito mga babes 'no, na you will find comfort doon sa sitwasyon na yun kung saan, yeah, nakaka-relax ka pero kasi may gagawin ka pa, eh. Kailangan mo daw tapusin yun 'no, may pressure dito 'no, at kapag hindi mo yun nagawa ikaw rin yung mahihirapan diyan 'no. So, puwedeng importante yan sa lumalabas dito kaya maganda mga babes 'no, bago ka diyan tumulala at mag-sightseeing sa bintana ninyo 'no, tapusin mo muna yung gagawin mo, yan, oh. Totoo yun 'di ba? 'Pag tinamad si Taurus tamad talaga, 'di ba? So, maliban diyan nakita rin tayo rito ng energy mo Taurus 'no, sa mga darating na linggo 'no, at mga buwan dito, parang may desisyon kang kailangang gawin at may posibilidad na may kinalaman ito sa pagbiyahe or travel in a distance. Kaya naman kung sino man 'tong mga energies na ito 'no, parang meron kayo ritong pupuntahan na maaaring dalawa yung pinagpipilian ninyo or baka naman 'no, ito ay klase na kasi yung iba puwedeng may kinalaman 'to sa pera. Ay parang kunwari, kayo nag-a-apply ng trabaho, puwedeng dalawa yung kumpanya lumalabas ta's parehas na araw yun. Puwede ring dikit yung oras at hindi na kailangan dito na parang, um, magdalawa yung punta mo dun. So, parang meron ditong sitwasyon kung saan isa lang dapat yung puntahan mo, yan 'no. There's travel here 'no, in a distance. Kaya naman kung sino man 'tong energy na 'to, puwedeng dalawa yung pagpipilian na pupuntahan pero that isa lang. Okay, at yung iba naman 'no, puwedeng yung desisyon ay may kinalaman rito sa kontrata or papeles 'no. So, puwedeng meron ditong mga dokumentong dapat na ayusin 'no. Yung iba, kung sino man yung mga energies na 'to 'no, puwedeng mas malalim or mas mabigat na desisyon yung gagawin ninyo kagaya ng baka may opportunity 'no, sa pera na kinakailangan baka yun ay sa ibang bansa at baka matagalan ka dun or baka between yun sa trabaho sa ibang bansa 'no, at dito 'no, sa bansa kung nasaan ka man 'no, may gano'n tayong energy. Like it's a big decision pero kung ano man yung desisyong gagawin mo 'no, alam mo na makakaapekto yun ng malaki sa life mo. So, isa itong malaking desisyon or dapat na desisyon na kailangan mong gawin. Tsaka parang may deadline. Parang meron lang na parang deadline na binigay sa'yo or ikaw 'to na naglagay dito ng deadline sa sarili mo 'no, para makapili ka na talaga kung ano ba talaga yung dapat mong piliin. Yun yung nakikita natin dito. Maybe yung iba naman puwedeng hindi naman gano'n kabigat, puwedeng namimili ka lang kung saan ka rito magbabakasyon or pupunta sa spring or summer season, 'yan 'no. Or baka namimili ka lang kung ano yung gusto mo ditong i-purchase or bilhin 'no. Pero yung iba, yes, kung mas mabigat at mas malalim na desisyon, then maaaring, ito ay may kinalaman sa iyong pananalapi or kaperahan, 'yan 'no. And last but not the least message natin para sa'yo Taurus 'no, nakikita ko kayo rito na posibleng kayo ito 'no, na maaaring meron kayong bagong makilala, puwedeng sa trabaho 'yan or sa inyong work 'no. Nakikita ko rito that you will find this person here weird, pero magiging ka-close mo siya. Pero hindi ko siya nakikitang new love here for you guys. Friend, oo 'no, or magiging companion sa trabaho, oo. Parang ano siya, jolly, parang masayahin, yung parang kengkoy-kengkoy yung datingan niya, yung parang
'pag nakilala mo siyang una, posibleng magkaroon ka ng first impression na ayaw mo siyang maging partner or kasali sa grupo mo kasi baka tamad siya. Pero hindi, 'no? Responsable siya, 'no? Parang yung energy niya lang is light and, free-spirited, 'no? And also, may energy siya rito na posibleng palabiro siya, 'no? At masayahin, ganyan, 'no? Pero pagdating sa trabaho, professional siya rito and at the same time, maaasahan mo, 'no? So, nakikita ko na masipag itong tao na 'to. 'Yan, okey. So, yeah, ito yung mga mensahe para sa'yo, Taurus. Thank you so much sa oras mo. And again, ayan, sarang heyo, love and light. Ano